good morning. Ang laban ko po ay laban nating puwersa, 99.9%. It's a puwera. As in, empowering we, the sovereign but powerless Filipino people as jurors. Hindi po pansarili ang aking laban po. Kitkilatis Lagari po, Mr. Juror. PhD, Public Administration, honoris causa. Ako po ang producer ng KITV Philippines. Asan yung ebidensya? Dali, bigay natin po yung ebidensya muna. Ano po? Ebidensya numero 1. Ayan po. Batang-bata pa po si Kitkilatis Lagari rito nung inilunsad niya. Opo yun. Batang-bata pa si yours truly noon nung inilunsad ko po yung KITV Philippines. Ano po? Yung online TV. Commentaries on public affairs and public service. Commentaries on news on public affairs and public service. Ano po? Ito po ay naganap noong pong October 1, 2011 sa The Aberdeen Court of Quezon City. Pero ang ating email address po, ganun pa rin, kitkilatis@yahoo.com, at yung ating Facebook po ay Kitkilatis or Sixto Baflor Lagari. Sixto Baflor Lagari. At ating YouTube po ay youtube.com/user/Kitkilatis Lagari. Yan po, ano po. At syempre po, tayo din po ay founder. Ano yun? Ba't di siya mano? Ayan. Ito po. Tayo din po ay founder ng KITV Philippines. Ano po? Sana wala na naman. Ilabas mo. Ayan. By the way, tayo po ang pioneer sa live streaming po dito po sa buong Pilipinas. No, ha? Nauna po tayo sa mga naglalakihang media entities po. Kasi nakita ko na noon pa man na ang online, social media is the future of broadcasting. Kaya po aking inalis sa radio station na aking pong programang Kitkilatis at nilipat ko na po sa YouTube. O pwede din po tayo sundan dito po sa X na dati ay Twitter. So tayo din po founder ng Partido Soberano o Partido KKK 2.0 Soberano. Pero para mas aking pong aanyayahan ko po kayo, ano po, na makilahok po dito sa ating advokasya, kasi adminado naman po ako. Napakadambuhala po na ating binabangga. So, solo flight, ako lang mag-isa, hindi ko po kakayanin ng laban. Porkit, total, ito naman ating advokasya ay pangkalahatan. Lahat po, diba, ng soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit tayong mga nasa hanay ng 99.9% sa pera, ay mabibiyaan. Tayo po makikinabang dito, hindi lamang po ang atin pong kasalukuyang henerasyon, kundi maging ang mga susunod pa po nating salinlahi till His kingdom come, no? So ito po avatar na pwede po ninyong gamitin. Sana all ay gamitin para may pakita natin ang ating persa. Pag hindi po kasi tayo nagkakaisa rito, ay wala po mangyayari sa laban po natin. Kailangan po natin sagawa ng panibagong revolusyon, pero ito po'y
Hindi man tahimik, kundi mapayapang revolusyon. Ang ating pong pakay dito na mayroong layunin ay isulong ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. So hindi katulad ni Gat Andres Bonifacio, Gat Jose Rizal, na kailangan pa po nilang dumampot ng tabak at magpalipad ng sibat. Tayo po, sagradong boto na lang ating gagamitin dito. Ballpen at balota. So, feel free po na gamitin po ninyo ito. I-photoshop ninyo na lang. Ano po? At sabi ko nga rito, huli man daw at magaling. Kasi since 1935 po tayo, well, hindi na exactly 1935, sapagkat noong ating pong konstitusyon at mga kapwa na natin Pilipino, ang lumimbag no po ay 1935. At hindi po isinama doon sa Bill of Rights ang karapatan natin na maging hurado, hukom sa lahat ng korte sa buong kapuluan, sa lahat ng kaso ng korupsyon, pang-aabuso, human rights violations, kumbaga, land grabbing, pati ang pagpatay, pati tukhang, no po, hindi po kasama doon sa ating mga karapatan ang pagiging juror, which is the epitome of democracy. Siyang pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. So, hindi na po tayo sibat at tabak ang gagamitin natin. Sagradong boto na lamang po. So magsama-sama po tayo dito sapagkat ito naman po ang ating salbasyon ng ating nasyon. No? So, well, para po, sabi ko nga, kukumbinsin ko talaga kayong lahat. No? Hanggang sa abot na aking makakaya. No? Kayo po ay aking imumulat sa kalagayan, kalunos-lunos na kalagayan nating kabataan. Nakita niyo, umiiyak yung bata. Wala masyadong makakain. Yung kanyang tsinelas ay medyo dispalinghado din. Mukhang kung hindi pa mana ito, baka napulot niya lang sa basurahan. No po? Marami po sa ating mga kababayan, lalo't higit sa hanay nating 99 o puwersa 99.9 sa pera, ganitong kalagayan ng ating mga anak. Bakit mapayag tayo? Hindi ba ang demokrasya ay majority rules? Bakit tayong majority, tayo ang napapalautan? Diba? Alipin tayo, hindi ruler. Or ibig sabihin, wala po tayong boses. Well, ngayon meron na dahil may social media na. Kung gagamitin po natin para sa ating kapakanan. Next. Ayaw niya mag-next. O di, wag ka. Ito na. Come on, come on. Ayan. Kita nyo. Ito po nagmamayari nito yung ilang mga most likely ay mga kawatang kuno ay politician na naghahari-harian sa bayan. Tapos tayong puwersa 99.9% sa pera dito nakatira. Sa tabi ng isang creek. Ganyan kalunos-lunos ang kalagayan ng mga bahay po natin. Ba't tayo pumapayag? Bakit tayo pumapayag? Ito pa. Kung hindi kayo nakukonsensya dito, kung hindi tayo nakukonsensya sa kalunos-lunos na kalagayan ng marami sa ating mga kababayan, nakatira lang sa sementeryo. Abay, hindi po tayo Pilipino. Hindi po tayo Pilipino kung ganon. Hindi po ba? At nakita niyo iba natin mga kababayan anong kinakain. Ayan. Pagpag. Pinupulot sa mga basurahan, nililinis-linisan, sabay lulutuing uli at kakainin. Hindi tayo Pilipino, lalo't
hindi tayo dugong lahing kayong manggi kung hindi po natin nararamdaman ng awa, simpatya. O kung wala tayong pakialam sa kalunos-lunos na kalagayan ng marami sa ating kalahing kayong manggi. At syempre, ano ba naman itong isa na to? Tingnan nga natin kung ano ito. Ayan. The execution of floor contemplation. Akala ba natin porket nasa ibang bansa ang ating mga kaanak, ating mga magulang, ating mga tito, tita, lolo't lola, kuya at ate, maganda na ang kalagayan nila doon? Hindi po. Ang isa pong paa nila ay naandun na sa sementeryo. Yung isang paa na sa ospital. O nasa hukay na, isang paa. Sapagkat hindi po natin kontrolado ang sitwasyon doon. Yung batas po nila roon magkaiba kaysa mga batas po natin sa demokratikong bansa. Kadalasan sa mga OFWs po natin nandun sa mga bansang Muslim ang umiiral na reliyon. At kung hindi man sila doon, nandun sila sa mga maraming malulupit na amo ang kinasasadlakan. Muntik po masundan ito eh. No? Yung si Mary Grace. Na mabuti na lang ay naawa sa kanya. Ay pagsipat siya sa kanya yung bansang Indonesia. Kaya siya napakawalan doon sa karet ni kamatayan. At least dito sa atin, death sentence na lang. Pero hanggang ngayon, yung petisyon para siya ay lubusan ng palayain sapagkat tukoy naman na ang mastermind, hindi pa rin inaaksyonan ng gobyerno. Hindi pa rin inaaksyonan ng hudikatura. Pambira pa kay sa patiso. Now, ang tanong, kahindik-hindik na tanong na nagmamakawa para ating may tanong sa ating mga sarili. No? Talaga bang mahirap ang ating inambayan? Kung kaya kinakailangan ng ating milyong-milyong mga kababayan ng mag-OFW? Hindi. Malayong malayo. Sa dilang mahihirap tayo mga Pilipino. Tingnan nyo ito. Philippines tops global gold sellers in first half of 2024. Ibinenta po ang ating ginto. Ginto na kayamanan nating lahat. Saan napunta? Kayo ba may natikman? May nabalitaan ba kayong may isa sa atin na nakatikim man lang kahit latak ng napagbentahan ng ginto? Wala po, di ba? So malaki ang posibilidad na ibinulsa na ito ng mga kawatang kuno ay politician sa pamahalaan. Oh, malaki ang posibilidad. Nihay-nihoy. Ang COA, walang sinasabi. Abay, bakit? Eh, siyempre ang COA, tool lang yan eh. Kasangkapan ng mga naghahari-harian sa pamahalaan. Alam naman talaga silang boses eh. Tingin nyo, magagampanan nilang kanang trabaho 100%. Hindi po. Kaya lang nagsasalita yung mga taga-COA kung may utos galing sa Pangulo. Na birahin mo yan, birahin mo siya. Kalaban ko sa politika yan, tirahin mo. Tingin nyo ba si BP Sara o si Digong nakakulong ngayon sa ICC kung hindi walang falling out of love ang mga Marcos at mga Duterte? Hindi po eh. Palagay nyo ba yan nararapat o karapat-dapat na kalakaran sa demokrasyang bayan? Di rin eh. Pambira. Now, bukod po sa gold, abay, meron pa po tayong kahindik-hindik po, no, na kayamanan.
look and listen. May be on the verge of a significant energy discovery, as recent findings in the Sulu region, particularly near the Celebes Sea, indicate that the nation could possess over $26.3 trillion in oil and gas reserves. This isn't a trivial amount. A collaborative report from the U.S. Geological Survey and China's Ministry of Geology and Mineral Resources suggests that the Spratly Islands alone could contain as much as 17.1 billion barrels of oil. Moreover, within the Philippines' 200-mile exclusive economic zone, there are vast hydrocarbon resources ready to be explored. So why has the U.S. suddenly turned its attention to the Philippines? And what implications does this hold for one of Asia's most fiercely contested areas? We're here to explore everything from the available resources to the geopolitical dynamics and key players involved. Alam niyo po, sa biglang tingin, maaring ikatutuwa natin ang pangyayaring ito. Sa biglang tingin lamang po. Bakit kamo? Bakit kamo? Noon pong mga bago naglabas ang The Hague, ng kanila pong arbitral award pabor sa atin, siyempre disputed pa po yung area. Diba? Pero naglabas na po. Naglabas na po ng award ang The Hague, no? Pabor sa atin. So meaning, talagang po pwede na tayo makikipagkasosyo sa mga kaalyado natin, sa mga demokratikong bansa, pambihirang patis naman, o huwag sa mga komunistang bansa kasi wala namang kinikilalang batas yung mga hinayupak na yan. Di po ba? Ang siste, lumabas po itong arbitral award, panahon na po ni Karma Digong. So anong ginawa niya doon sa award? Eh sabi niya, papel lang ito eh. Pamumunas ko lang ng tumbong ko to eh. Hindi niya kinilala. Pinarot niya ang sinasabi ng buwakang China. Ha? Tamo si Xi Jinping ay nakakarma na rin. Sabay sila ng best friend niya. Aha, di na matagpuan ngayon, di na makita si Xi Jinping. Mukhang pinalitan na yata, ano po. Well, anyway. So, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Digong, binoljak niya, binardagol niya ang US, ano po. So, paano makakaporma ngayon itong mga kumpanya dyan sa US na tumulong sa exploration at doon sa paghahango ng ating mga likas na kayamanan na siyan yung natural gas at yung pong langis. Kabaliktaran pa nga ang nangyari eh. Tinadyakan palabas ang Chevron. Ano po? Ni Karma Digong para masolo nila yung kayamanan. Ipinadaan niya sa kanyang dami na si Dennis Oy. Yawan ng Diyos, may kaso na sila, pero palagay ko malabnaw yung kaso eh. Kaso de absuelto palagay ko yun. Hindi po ba? So, sa kabilang banda, ang kagandahan ngayon, yung pong US companies, hindi po pwede makisabwatan yan sa pandarambong. Kahit saan silang bansa mapunta sa labas ng US, covered pa rin sila ng batas ng United States na bawal makisabwatan sa demonyo. Kung kaya wala po mga shady deals po rito. Wala. Tingnan nyo si Mark Zuckerberg. Dahil sa paggawa niya ng naggumawa po siya ng apps, di ba? Para sa China. Na magagamit ng gobyernong buwakang gobyerno ni Xi Jinping para manmanan ang kanyang mga mamayan. So in hot water po ngayon si Mark Zuckerberg doon sa Amerika. Ilang beses na siyang dumaan sa
Senate o Congressional investigation, no? So yan ang magandang punto riyan. Ngunit, may pa isa eh. Ano naman ang proteksyon natin ng mga soberanong mga mamayan kapag harap-harapan ninakaw na nakaupo sa pwesto sa gobyerno ang lahat ng kikitain doon sa ating mga likas na kayamanan? That's one. Kaya ba nilang i-resend ang mga kontrata ibinigay on a silver platter ni na Gloria Macapagal Arroyo at ni Karma Digong sa mga inchik? Yan po ang dapat na ginagawa po natin ng ating gobyerno, hindi po ba? Pero alam naman po natin na posible po silang magkamutan ng likod. Halimbawa, itong sinasabi na paiimbestigahan ng mga bilyar ukol sa prime water at sana'y isama na din nila ang Deca Homes, subdivision sa Mikawayan, na ang supply ay deep well criminal water, at maaring ipaghalo nila, gawing cocktail ang prime water, na bulk water na malinis at na inumin tubig, at yung deep well criminal water pa rin po yun. Sana isama na nila yon. Paano kung makipag-areglo ang mga bilyar? Sapagkat yung mga ganitong galawan ay po pwede nating tulad sa horse trading. Kamutan lang sila ng likod, no? Halimbawa, umareglo ang mga bilyar. Halimbawa lang, Hindi naman natin sinasabing gagawin niya yon o ginawa niya na o may solid na ebidensya. Ang meron lamang po tayo, haka-haka, opinyon, duda. Taman duda. At yun po ang ating obligasyon sa ating inambayan at sa ating mga kababayan. Dapat po kinu-question natin ang mga ginagawang mali ng gobyerno at ina-anticipate natin kung ano yung mga kaungasan na kanilang gagawin. Halimbawa, sabihin ng mga bilyar, PBBM, huwag ka na maingay, 20% shares sa lahat ng kontrata namin sa prime water sa iyo. Pag sinabi halimbawa ni PBBM na, payat. Sige, gawin na natin 40. O kaya, sige, para kwentas klara, 50, 50 na. Hindi, teka muna. Kung ako si BBM, sasabihin ko, teka muna, paano yung mga alipores ko? O kailangan, bibigyan ko rin sila eh. Pag hindi, magkakantahan yung mga yan na nasa tono. O sige, 70% ka na. Patay na naman tayo. Tuloy ang ligaya nila. Ganon din ang sa Meralco. Kung maalala niyo yung Mighty cigarette yata yun, na brand ng araw. Na tinarget ni Digong. Ano nangyari? Para ibinigay yata sa kanya na yung kumpanya eh. Diba? At marami pang iba. ABS-CBN. Hindi tayo magtataka kung bago pa ipinasara may advance payment na si Bilyar. Kasi siya nakakuha ng prangkesa eh. Diba? Pwede may advance payment na siya kasi kailangan suhulan yung mga buhaya dyan. Sa bahay kinawatan, kinatawan. Di po ba? So yan po tayo. Ngayon, tabi muna natin ito. Ito po ang sitwasyon po natin, no po. So, ang kailangan natin ay bumoto. Hindi, meron pa palang isa na gusto kong ipakita sa inyo, Isang kaungasan pa na, well, ito yung mga sample lang pa lamang po ito. Hindi pa lahat ay naipakita ko na sa iyo. Diba? Philip Mafia pocketed 15 billion worth of funds, says ex-anti-fraud exec. May parmali pa. At katakot-takot, ang tansya ng isang eksperto, wala pa. Doon sa inutang ni Karma Digong na, 5 trillion.
More than 5 trillion. Peso lang ba yun o dollar? Peso lang yata. Wala pang 10% ang ginastos para sa COVID emergency pandemic, no? Yan yung kaungasan nila, no? So, marami po nagsasabi, iboto natin ang tamang kandidato. Pambihirang patis naman, no? Ayaw mga nagsasalita ng ganon, no? Di nila alam kung ano ang magiging batayan naman sa pagpili ng karapat-dapat na kandidato na ito pong ating mga botante. Kasi hindi nila alam tingnan mo, ano ba ang payo nila rito? Let's look, take a look and listen. Atin na yung mga nakaupo sa posisyon, kahit ilang taon na yan, ilang miyembro pa ng pamilya na yan, ay hindi naman nakagagawa ng maganda para sa lipunan, pero sila pa rin ang binoboto ng tao. Exactly. Kaya nga talagang kailangan natin maging warang botante. Ang warang botante ay warang Pilipino. Kaya nga may program ang tawag ay Tibok Pinoy. Pusong tumitibok para sa Pilipinas. Look for the characteristics. Yan ang palagi namin sinasabi. Huwag kayo magpadala sa personality. 54% of us vote based on personality. Tanong niyo sa sarili niyo, ang pagiging maganda or ang pagiging charming, maaayos ba niya ang mga suliranin? Alam mo, sa survey na nagsabi na 55% vote based on personality, yung parehong bumoto sa, nagsagot sa survey na yun, sabi nila, alam nila yung mga issue. Pambihirang patis. Ito po ay si Ana ng PPCRB. Ginagamit pa nila ang simbahang Katoliko para sa kanilang mga racket. Kanina po, inilahad ko sa inyo kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Ano po ang problema sa ating bansa. Na ang ating bansa bagkos mayaman, marami sa atin ang nagdarahop. Especially sa hanay ng puwersa, 99.98% sa pera. At bakit? Bakit sila nagdarahop? Dahil sa korupsyon. Tama? Itong mga ito, hindi inaamin. Ang ugat ng problema ay korupsyon. At hindi rin nila inaamin bagkos tagapagsinungaling pa sila ng mga kumulikotong na nagkakasan ng uplan dagdag bawas. Parang kowa din ito Sayang lang pera natin, para tayong dumadampot. Ng bato para pamukmuk sa ating ulo sa mga inutil at walang silbi na ito. Ito pa. Exhibit number 2. Binasa natin sa mga botante, yung karaniwang botante now, pag binigyan ka ng 5,000, yung una sa 10,000, pagkatapos 6 na taon kang maghihirap, mag-expect ka ng ayuda. The problem is, para sa kanila, pare-pareho lang naman yan ang pinag-uusapan na lang kung magkano ang kukurakutin yan. Pero lahat naman sila talaga, admittedly, sabi nila, mangungurakot yan. So it doesn't really matter. How do you respond to that? We tell them kung ganyan silang mag-isip, walang papalit. You know, we always tell every change begins with me. Do not expect it to begin with anybody else. Huwag niyong isipin na mag-iiba kung hindi tayo mag-iba. Itong mga to, watchdog ito ng mga mamayan Pero hasta nila, tagapagsinungaling, tangapagtanggol ng Comelec. Hindi po nila pinupuna at kino-call out ang kaungasan ng Comelec. Lalo na sa Oplan, dagdag bawas po nila. At saka isa pa po, merong batas Ito po ay promulgated noong 2007. Ito po ay klaro na hybrid election. Ito po ay RA 9369
kung saan sa Section 1, malinaw na nakasaad ang manner of counting votes. Babasahin ng chairman ng BEI ang balota, at itatali noong poll clerk at ng third member sa harap ng mga watchers at publiko. Hindi sinusunod dito ng COMELEC since 2007. Bakit? Bakit hindi pinupunan ng PPCRB? Pambihirang patis itong mga ito. Kaya tuloy, ang nakakalusot pa rin palagi ay yung pong mga kawatan kuno ay politisyan. Apo. So ito pong katarantaduan na ginagawa po sa atin ng COMELEC Cotong at lahat ng nakapalibot sa kanya. Kasama na Nanfrel, lalo na si Abirian. Nako, numero 1 tagapagsinungaling yan. Watchdog ng COMELEC Cotong yan. So, paano gagawin natin? Hindi na lamang ba tayo kikibo? Paano ba? Dali, may magagawa po tayo, hindi maaaring wala sapagkat sa lahat ng problema, may solusyon, no? So ito po yung solusyon. Nasaan na yung solusyon? Saan ka na napunta? Dali mo na. Bubuksan natin siya sa ibang pamamaraan. O, yan, doon pa napunta. So ito po yung ating gabay sa pagboto. Okay, so ang ating po iboboto ay mga juror advocate candidate, no? As in, handa po silang maghain ng amenda numero 1 sa Bill of Rights. Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2. Sa Paragraph 1, ito po yung isisingit natin na palaman. Walang sino man ang maaring kasuhan ng kriminal man o sibil, maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury. Grand jury, binubuo po yan ng 16-23 na mga soberanong mamamayang Pilipino. We, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Out of whichever number ay 12 ang kailangang boto para i-indict ang inaakusahan. At doon naman sa paragraph number 2, ang akusado ay pagkakalooban ng mabilis, pampubliko, baliktad, pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado soberano o trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Pagka jury justice system na po uso sa ating bansa, bayan, ang mga salot na kurakot, mga traidor, abusado, land grabber, mamamatay tao, drug lord, smuggling lord, mga kawatang kuno ay politician, mabilis pa sa alas 4, himas rihas, agaran. Panigurado po yan. Wala pong bansa sa buong mundo na jury justice system ang uso na ang mga kurakot ay namamayagpag. So, tayo po na mga botante ay boboto po natin yung juror advocate. Number 1, juror. Boboto tayo, iboboto natin si Wisely. Sino si Wisely? Matagal ko na narinig yan, matagal na nating narinig yan, pero walang mukha, walang pagkakilanlan. Bigyan po natin ng asintadong mukha.
O ibig sabihin na hindi napapasubalian. Walang patsamba-tsamba po rito. Si Wisely ay number 1, juror advocate. Handa niya ihain itong ating amenda numero 1 sa Bill of Rights. Pangalawa, dapat siya ay anti-China. Napaka-bad news po sa atin yung buwakang China na yan. Pangatlo, kailangan siya ay pro-impeachment. Para naman laging umiiral ang rule of law at nagiging deterrent sa mga salot na kurakot. At number 4, dapat siya ay pro-freedom of speech. Para hindi mawawala ang ating ngayong natatagpuan na boses sa social media. Yung mga ungas ng mga kinawatan ng bayan ay gustong alisin sa atin yan. Hindi po sila obra dyan. Huwag natin hayaan na sila ay magtagumpay. At siyempre, ating pong panawagan ng pagkakaisa, tayo pong puwersa 99.9 Itsapera, ang tatayong makinarya, walang pera politika ng ating team juror. Team juror. Tayo po, ilalaan po natin ang ating mga sagradong boto sa kanila at bubulong-bulong po tayo, ipakalat po natin yung advokasya sa social media para marami po tayong maimumulat sa hanay ng puwersa 99.9% sa pera. Unfortunately, dadalawa pa lang po ang kumasa sa ating pong Juror Advocacy Challenge. Si Colonel Ariel Quirubin at si Colonel Gringo Honasan. Sa party list naman, si Greco Belica at may isang kongresista na kumasa. Yan yun, dadami din tayo. Si Flor Fulay Baguio ng 2nd District of Parañaque. 2028 ito, 25. Ratsadahin natin. Pagkatapos ng eleksyon, atin na pong organisahin ang atin pong partido KKK 2.0 demokratiko nating puwersa 99.9% Itsapera. Ito po ang solusyon sa ating nasyon. Now, nabanggit ko kanina, paano natin maipapanalo ang mga juror advocate gayong bababuyin tiyak ng komunikoto ng ating mga sagradong boto? Well, ang antidote natin sa ngayon, ipaskill natin, 2 araw na lang, butuhan na di ba? So, hanggang ngayong araw na lang ang pangangampanya. Pero tayo, sa ating social media, hindi naman bawal, na ilahad po natin doon kung sino po yung mga iboboto natin. Sana all juror advocate, At pagkatapos ng halalan sa Lunes, yung pong ating ibinoto, dapat nakalista para mas maganda, hindi natin nakakalimutan. Picturean po natin ang ating listahan at ilapag sa ating pong mga social media account. Deterrent po yan sa Oplan dagdag bawas na maaari po nilang ikasa. Malamang na kanila ikakasa. Hindi po ba? Ariglado. Dali naman po, ayusin. So, sana po, huli man daw at magaling, ika nga. Tara na! Juror people power revolution na. O pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD honoris causa, Public Administration. Dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.